Good morning, candidate. Okay, welcome sa Don Bosco Defense Center, ang ating assessment center for national assessment. Ang ating po national assessment ay motorcycle, small engine servicing NC2. So ako po si Alvin Season, ang inyong competency assessor. So bago po tayo magsimula sa ating orientation, pakilabas po muna ng inyong mga ID para po sa ating attendance. Pangalawang attendance po. Sulatan mo na tayo. Attendance checking. Attendance checking. Attendance checking. Okay. Para saan po ba ang purpose ng ating national assessment? Lalo po ba na kayo? Lalo po ba kayo ng assessment? Para saan po ba? Para po sa trabaho, sir. Kayo po? Para makapag-upload. Okay. Tama naman po yung inyong mga sinabi. So, assessment purposes is additional and credential academic requirements, job requirements, local and overseas employment, promotion and job classification, education and training needs to determine whether competence has been achieved. So, meron po tayong unit of competency. Katulad po ng inaral niyo po sa loob ng training center. So, yan po yun. So, basic, common, and core. So, hindi ko na po masyadong elaborate kasi alam niyo naman po yan. So, yan. So, dito po tayo magpo-focus saan? Sa core po. So, motorcycle service engine system, service electrical system, service chassis and overhauling, motorcycle engine. Okay? A person who has achieved this qualification is competent to be. Once po na naipasa niyo po ang national assessment, ang magiging qualification niyo na po ay motorcycle, small engine mechanic, or small engine mechanic. So, evidence gathering method. So, meron po tayo sa ating sa assessment. Sa assessment po natin, so magkakaroon tayo ng written test, demonstration, and oral questions. So, written examination po, 30 items, multiple choice. Sa loob po ng 2 oras. Demonstration, 3 years naman po for electrical system, and oral questioning sa loob naman po ng 1 oras. So, evaluation result. So, dito po sa ating assessment, may dalawa lang po tayong grade. So, meron po tayong competent and not yet competent. Once po na sinabi natin competent, ibig sabihin po nun, naipasa po natin lahat ng competency. Okay? So, ibig sabihin po, napasan niyo po si written test, napasan niyo po si demonstration, and oral questioning. Pag sinabi naman po not yet competent, hindi naman po ito nakakalunan na kayo bagsak. So, meron pa po kayo dapat pang i-practice at improve sa inyong mga skills. Okay? So, allowable adjustment. So, sino po ba dito yung mga nag-take ng medicine? So, nag-take po ng maintenance na gamot. So, wala naman po ba? So, meron po ba dito ang Buddhist or Muslim na nag-take na po na kailangan po nila mag-pray? Meron po ba hindi nakakaintindi ng Tagalog or English? Okay, wala naman po ba? Okay, wala naman po. So, dos and those. Siyempre, ano po ba yung mga bawal natin na gawin dito sa ating assessment? So, number 1 po, confidential po ang national assessment. So, hindi po natin pwede po sabihin kung ano naman po ang mangyayari dito po sa ating national assessment. So, ano pa po, bawal po tayo basta-basta na lang umalis nang wala pong pasabi. Kung meron man pong emergency na dapat puntahan, magsabi lang po saan? Sa assessor. So, bilang assessor naman po, hindi rin po ako basta pwedeng umalis na lang basta naiiwanan kayo. Okay? Baka po, ano ba meron sa website? Okay? Hindi naman po ako basta umalis o lumabas. Okay? So, ethical responsibilities and legal responsibilities in appeal system. Once po na tingin nyo, mali po yung pag-assist ko sa inyo, pwede po kayong magreklamo sa assessment center sa loob po ng 24 hours. Issuing
requirements of national certificate. So, paano po ba natin nabibigay ang national certificate? Ayan. Ang national certificate na po natin ay through email na. Within 3 days po, once po na nakapasa kayo sa national assessment, may isa na po yan sa email. Okay? Make sure lang po na tama po yung binigay ng email dito sa assessment center. Okay po? So, ang NC po natin, or National Certificate, ay valid lang po ng 5 years. Once po na nag-expired po ito, pwede niyo po siya i-renew. So, ito po yung mga requirements. So, application form, original photocopy of Spark NC, 1 passport, PICE, at saka legitimate certificate of work experience. So, yan po yung mga requirements para po once na kailangan nyo na mag-renew ng NC, pupunta lang po kayo ng TESDA District Provincial Office at dalhin po ang kanilang mga requirements. Okay? Re-assessment process naman po. Ano po ba si re-assessment process? Once po na hindi po kayo nakapasa at not-get confident po yung naibigay na ina-grade sa inyo, pwede pa naman po kayo umulit ng national assessment. So, paano po mangyayari, sir? Balik lang po kayo ulit dito sa training center para mabigyan po kayo ng date kung kailan po kayo pwede ulit ng assessment. Okay? Question po? May question po ba tayo? So, wala na po. Pwede na po tayo proceed sa ating assessment. Okay. So, ito po yung written test. May bibigay ko. So, 20 item, multiple choice po. Sa loob po ng 2 oras. Okay. Okay, so tapos na po, thumbs up. Okay, pwede na po tayo mag-demonstration. So, punta na po kayo, pakisuot na po yung mga PPE. Specific instruction. Given these necessary tools, materials, and equipment, you are required to perform the following in accordance with accepted institutional industry standard. So, ito po yung specific instruction. Pakireview po muna. Bago po tayo magsalit sa demonstration ninyo. Time's up. So, okay na po. So, balik na po tayo sa ating assessment. Sa learning resources area para po sa inyo. So, balik na po tayo sa assessment area. So, ano lang tawag dito? Practical area. Hindi na assessment ano. Balik na po tayo sa assessment area. Sabi ko yung mga para po sa oral questioning, Mr. Malubay. Okay. Mr. Malubay, ano po ba operation ng ating motorcycle factory? Okay. Next, Mr. Cruz. Mr. Cruz, ito naman po yung question. Ano naman po ang function ng ating electrical wire? Okay. Sige po. So, Mr. Malubay, pwede po rin mag-aboy. So, Mr. Malubay, congratulations po. Confident po ang ibigay sa inyo. So, nagawin naman po ang written test. Sa demonstration naman po, nagawa naman po ng tama. And
Sa oral questioning naman po, okay po, tama naman po yung binigay ng sagot sa aking question. So, congratulations po, Sir Maluban. Ito na po ang inyong ayos. Okay? Yes, sir. Next po. Sir Bruce. Sorry po. Not yet competent po muna yung nabibigay kong grades sa inyo. So, kailangan nyo pa po i-improve yung mga skills nyo. Okay, sir, sa written test po, medyo mababa po yung nakuha natin yung score. Okay? So, demonstration naman po, lumagpas po tayo sa oras. Hindi po na po nagawa ng tama yung assistant instruction. And sa oral questioning naman po, medyo malayo po yung sagot na binigay niya sa question po. So, isa, nagpapagkakit po muna yung ibigay sa inyo, ito po yung question. Okay? Feedback na. Okay? Okay, candidate. So, congratulations po sa nakakuha ng competent. So, within 3 days, masasana po sa email ninyo ang inyong national certificate. Okay? Para naman po sa nakakuha ng not yet competent, huwag po kayo mawala ng pag-asa, muling sumubok sa aking national certificate. Sumubok para sa national assessment. So, once po na kaya nyo na po at pwede na po kayong mag-assessment ulit, bumalik lang po kayo dito sa assessment center para mabigyan po kayo ng date kung kailan po kayo pwede ulit mag-assessment. Muli po, ako si Aldrin Season, ang inyong competency assessor. Maraming salamat po. Goodbye. May palakpakan ba doon sa tapos ng demonstration? Ha?